welcome to Media and Ethics, a PTV4 special forum. Kathy, ating mga kabataan, syempre narito pa rin sa studio. We're very happy. They're always here with us, whether it's the next Chief Justice or yung impeachment. Very thankful. So, we have Gio Tingson to talk to them. Yes, Gio. Ito na naman tayo. No? At maraming mga katanungan mula sa kabataan ngayon. Ang unang magtatanong ay si Donna. Mula po siya sa Lasal, Dasmariñas. Isa po siyang journalism student. May tanong po siya para kay Josh Villanueva mula sa Rappler. Okay. Good afternoon po, Mr. Villanueva. For the sake na rin po nung mga hindi pa masyado naunawaan po kung ano yung trabaho ng mga vloggers, pwede po bang i-explain sa kanila what are vloggers and ano po yung mga responsibilidad na ginagawa as a vlogger? Ano po yung trabaho nila talaga? Thank you. Ang vlogging actually, pwede siyang maging hobby, pwede siyang maging trabaho. Ang mga tao, the beauty of the internet, kahit sino, kung may gusto kayong sabihin, pwede niyong sabihin sa internet. Dati nagsimula yan parang may mga diary ka lang sa internet. Pero ngayon, may mga ilang vloggers na marami akong mga kaibigan na nanonood ngayon from Vlogwatch, for example, na gumagawa na, they're trying to be journalists. Kumbaga, gumagawa rin sila ng mga storya sa internet. So, actually, bilang vlogger, dahil wala naman, ang mga vloggers ay hindi napapabilang sa isang media organization. Ang mga media organizations, kasi may code of ethics yan, may code of ethics na sinusunod, may mga gabay. Ang mga vloggers, walang nagre-regulate sa kanila. So, kumbaga, if I want to say anything bad on the internet, I can do so as a vlogger if I really wanted to. Pero, I think ang mahalaga bilang isang vlogger, lahat ay magkaroon pa rin ng self-regulation. You can say anything that you want to say, but you have to be responsible. Kailangan, kung magbabalita ka, if you're gonna go and report on news, then you need to make sure na you do your job to be accurate, maging factual. Kung ikaw naman ay may mga kuro-kuro na gustong i-share sa internet bilang isang vlogger, pwede mo rin gawin yan. Just make sure na kung ano yung sasabihin mo, ano yung ipapublish mo, kaya mong panindigan yon, you can stand by it. Yun, I hope that answers your question. Okay. Thank you very much. Ito nga, meron tayong iba't ibang layers, TV, radio, and then there's an evolving vlogging. Kaya balik muna natin kay Gio. Speaking of vlogging, meron tayong isang online question mula kay Philip Cuaderno. Ang sabi niya, if media is taking sides or has strong opinions on some issues, how can it be more accurate in its reporting? Siguro tanong natin to sa mga opinionists natin, ano? Sir Jarius na lang. Sir Jarius. Nilalagay naman sa sa isang section para ma-recognize na opinion yan eh. Yung hinihiwalay sa news section. Kaya you will notice there sa mga pahayagan, merong editorial opinion, yung tinatawag na op-ed section. Naka-label pa yan sa ibabaw ng pahina. Para hindi... But there are also stories, like mga magazines, for instance, na there are magazines na alam na natin, na binibili natin yan because of the leanings of the magazine. It can be conservative, it can be liberal, it can be radical. Nandun na yun, napapaloob na yun eh. Hindi mo naman masasabing kailangan ikaw dahil ganyan, puro reporting lang eh. Depende rin sa merkado nung pahayagan na yan o magazine na yan. Tsaka siguro yung tumatangkilik din kasi kaya nila tinatangkilik itong isang pahayagan ay dahil they agree kung ano yung stand siguro ng pahayagan na yun. Kung pahayagan ang hinahanap mo, yung daily newspaper, Last question. Hinahanap mo news. Thank you, sir. Last question from Gio. Yes. Mula sa ating Twitter, mula kay Jill Neng, ang defensive ng media kapag sila ang nakikriticize, sila na lang ba ang palaging may karapatan? Siguro itanong natin to sa head ng KBP, kay Sir Herman. Okay. Defensive daw po ang media. Well, actually, media should be open to criticism. That should be the attitude towards suggestions, kasi that is where we will grow as a medium, as a group, as a body, as a country. We should be open to all kinds of opinions and views, no? And that should be also sa lahat, not only sa print or pati na sa amin sa broadcast siguro, no? Bukas kami dyan. Provided constructive lang ang dating din ng criticism. Kahit hindi constructive, actually okay lang. Depende yan, no? If there's something good that is coming out of the criticism, then we make amend. We make sure that we make the necessary correction. But if we feel na ang criticism ay hindi naman tama, then we stick to what
what we're doing para magampanan naman namin ang role bilang miyembro ng broadcast. Tanong natin siguro kay Sir Conrad. Sir Conrad, napapag-usapan na rin itong criticism towards media. Kayo po, hindi po kayo iba dito sa mga talagang sinasagot din po yung inyong mga opinion na sinusulat. At syempre, ngayon nga napabalita, meron mga TV stations, may mga TV personalities na nakikriticize din for their opinions. Ano pong tingin nyo dito? Walang problema yung opinion nga. Pero tama yung sabi ng agree ako din sa representative ng radyo. Dapat malinaw yung separation between opinion and news. Dapat talaga may demarcation yan Pero over time kasi nahalata ko rin na talaga nagbablur yan Ang dami mga kuminsan sa news pages magugulat ka. Yung mismong headline sa commentary. Marami mga ganyan And recently we had a case of that. I wrote about it and I said the same thing actually. Dun sa kaso na si Pinoy nagsalita sa occasion ng anniversary ng ABS-CBN, criticize niya si Kabayan. Sabi ko dun sa column ko, ang point ko, ang importante dun I think, hindi pa yung criticism niya na unfair yung mga sinasabi ni Kabayan. I think ang dapat na criticism doon, hindi ka dapat nagko-comment dun sa news while the news is being read. Kung gusto mo, magkaroon ka ng separate section na opinion o kaya editorial ng ABS-CBN, but you don't comment habang binabasa ang news, nagko-comment ka sa loob ng news. Foul yun Sa akin, that's my opinion. Dapat malinaw ang separation between opinion and news. Okay, Otherwise, Mark, you're creating a hornet's nest of problems. Bago tayo tumungo kay Gio, merong gusto yatang idagdag si Sir Jerry, tumatango siya. Sa araw-araw na paggawa kasi ng balita at saka news kasi, araw-araw na struggle. Dinidefine natin what is news, what is journalism, and what is probably ethics, and what is opinion. Ginamit ni Jarius ng word na gatekeeping. Totoo yun, gatekeeping talaga ang ginamit. Yun nandun ang pagsala talaga. Nandun araw-araw ang struggle namin kung dapat ba ang pangalanan ng isang witness or ilalagay mo siya sa alanganin kung papangalanan mo siya. Araw-araw nagiging struggle namin yan Yun din ang point ko. Kung ang news at saka ang commentary ay nagmi-mix, malaking issue yan. Napakalaking problema yan sa mga nagbabalita. Dapat ang balita lang. Punta natin si Professor Araw bilang representative ng akademya. I'm sure you're looking at this more objectively. I hope you're looking at this more objectively. The reality, Professor, is yung mga nagbabalita, meron na rin silang opinion space either sa radyo or sa TV. And minsan nagmi-mix nga. Anong tingin nyo dito? Tama naman na hindi dapat naghahalo yung balita at saka opinion. Pero may mas malaking problema sa broadcast media sa particular ngayon dahil ang naghahalo ay yung balita at ang patalastas. Yung stealth advertising kasi napaka-tricky na issue niyan ngayon Minsan may mga no offense to some of our major networks here, pero ang nangyayari kasi parang bukod dun sa opinion, parang nagbebenta ka pa ng produkto pero patago. So, wag na tayo magbanggit ng mga pangalan, pero mamaya pwede siguro. Isang punto yon. Pangalawa, kailangan din kasi nating tandaan na yung pamantayan kasi ng etika ay dapat nating niyayakap Madalas naming sabihin sa mga estudyante ng pamamahayag na para maging epektibong mamamahayag, dapat maging mabuti kang mamamayan. To be a good journalist, you have to be a good person. Kasi kung ang hinahabol mo lang ay yung kita mula sa iyong profesyon, kung gaano kalaki yung ibabayad sa iyo, doon ka nagiging prone sa sinasabi ni Conrad kanina tungkol sa bribery at iba pang forma ng pagkuha ng pera. Kasi may mga beat diyan, di ko nababanggitin kung anong beat. Disappointed ang isang reporter kapag 20,000 lang yung kanyang naibubulsa. I hope I'm not giving you any false ideas. Pero may mga ganong realidad sa media na talagang rampant yung corruption. Kaya yun yung dapat nating tinututukan din Pero kahit sa kalakaran ng mga media organization, dahil hindi masyadong naiintindihan ang pamantayan, parang pinaghahalo rin yung patalastas at saka yung balita, kaya may extra na kita na nakukuha yung mga media organization bukod pa dun sa kita mula sa actual na patalastas na nakikita sa mga commercial gaps. Okay. Yun lang po. Mark, balikan natin itong issue na ito, tungkol dun sa paghihiwalay ng opinyon sa balita. Itong Rappler kamakailan ay naglabas ng opinyon tungkol dito sa naging mainit nga na pangyayari na ito sa anniversary ng TV Patrol. Ano ba yung naging opinyon ng Rappler?
At nabanggit doon, Cathy, dagdag ko lang yung term na revolving door. At yung kung dati kang politiko, pumunta kang media, baka mahihirapan ka dahil meron kang conflict somehow inherent to your person because of what you did and what you're doing now. Dati kong TV. I used to work with TV. Pero actually, we came out with 3 reports. Ang una is matapos yung speech ni Pinoy, binalita muna namin yung ano nangyari. Ang follow-up story namin ay mga reactions from social media. Dahil after nag-publish kami, ang daming nag-react So tinanong namin yung mga tao, tama ba si Pinoy? You did a survey? What we usually do is we ask questions. So, matapos namin i-publish yung story na yun, tinanong namin, tama ba si Pinoy? Nasa lugar ba siya nung nag-speech siya against kay dating Vice President Noli de Castro? So we got a maraming reactions na nakuha namin. Yung iba, sabi nila wala sa lugar si Pinoy dahil raw event yun ng TV Patrol. Other people said na tama lang, it was he had it coming. After that, naglabas nga ng isang article si Chai Hofelenya. Actually, Chai is our community director. She also heads ethics at Rappler. At siya isang aking teacher rin sa media ethics nung ako yung nag-MA. She put out a separate piece, a blog, para siyang blog. We call it Thought Leaders. Meron kaming section sa Rappler where we have editorial, where people can come in and give their opinions on important topics. Chai wrote about now, Chai did not speak on behalf of Rappler, but this was a piece that we published on Rappler. She talked about how, as journalists, na naging bahagi na ng politics. Mahirap, parang revolving door nga. Mahirap nga na ikaw ay bahagi na ng isang political party, you stood for some issues, tapos babalik ka sa news where you're supposed to be objective. Pero bilang isang, my personal belief din sa bagay na yan is you cannot completely be fully objective. Like you said nga doon sa mga headlines natin, even in our headlines, may konting editorial judgment na yun eh. Yung editorial judgment na yun, in a way parang may bias ka na doon. Pero I feel like there is a difference between reporting facts. Pag magbabalita ka ng facts, wag mong hahaluan ng opinion. But at the same time, you also have to be aware na hindi mo talaga matatanggal yung